Reverendo Monsignor Rolando de la Cruz, ang ating rektor. Mga kapatid na pari at lingkod na diakono, mga religyoso at religyosa, mga kapatid nating may sakit at mga nag-aalaga sa kanila, mga doktor, nurse at iba pang mga kasapi sa healthcare ministry at Order of Malta, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Ginugunita natin ang kanyang mga pagpapakita at mensahe kay Bernadette Soubirous sa Pransya noong 1858. Kilala ang Mahal na Birhen ng Lourdes sa kanyang makainang pagkakandili, lalo na sa mga may sakit. Ang bukal ng tubig na ipinahukay niya kay Bernadette, ang pagbisita sa kanyang dambana at ang pamimintuho sa kanya ay nagbigay daan sa maraming pagaling at paghilom sa paglipas ng mga taon. Kaya naman ngayon ay pinagdiriwang rin natin ang pandaigdigang araw ng panalangin para sa mga may sakit. Ipamanhik natin sa ating mahal na ina na gaya ng ginawa niya para sa bagong kasal sa Kana, ilapit niya rin sa kanyang anak na si Jesus ang mga panalangin at kahilingan ng ating mga kapatid na may iniindang karamdaman, lalo na ang mga nasabingit ng kamatayan, ang mga nahihirapan at ang mga walang kumakalinga. Marahil ang ipinagdiriwang nating hubileyo ng pag-asa ngayong taon ay akma at nangungusap sa ating mga kapatid na may sakit. Lahat ng mga may karamdaman ay umaasa na sila ay gagaling at lulusog upang makabalik sa normal na pamumuhay. Sa bawat araw ng kanilang buhay, wala silang ibang hiling, kundi ang kaganapan ng buhay para sa kanilang sarili at sa kanilang mga mahal sa buhay. Ito rin ang hangarin ng Diyos, ng ating Diyos, na siyang lumikha, nagligtas at nagpapausbong ng buhay. Hindi niya kalooban ang paghihirap, sakit at karamdaman. Ito ang mensaheng nakapaloob sa ating unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Tulad ng isang inang nag-aaruga, hangad at dulot ng Diyos, hindi lamang ang kasaganaan, kayamanan at pag-unlad, kundi pati na rin ang aliw, lakas at kalusugan sa mga tumatalima sa Kanya. Ipinapangako niya ang kagalakan at kasiyahan sa lahat ng mga ngayoy tumatangis. Maaari tayong sumandig sa lubhang maasahang Diyos ng buhay. Siyang nagpabago sa tubig upang maging alak, ang maasahang magdala sa ating mga kapatid na may sakit sa kagalingan at kalusugan. Ano-ano ang mga maituturo sa atin ng ating mahal na ina upang maging matatag sa pag-asa
sa gitna ng ating mga pinagdadaanan at mga karamdaman. Siya na hindi itinangi mula sa mga hapis ng buhay. Unang-una, ipinapaalala sa ating ng ating mahal na Birheng Maria na magtiwala at umasa sa kapangyarihan at pagmamalasakit ng kanyang anak na si Jesus. Bagamat tinugunan siya ni Jesus na, "Huwag ninyo akong pangunahan, ginang, hindi pa ito ang panahon ko." Patuloy niyang sinabihan ang mga naglilingkod na gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Nakapaloob sa mga salitang ito ni Maria, hindi ang pagsuway niya sa kalooban ni Jesus, kundi ang malalim niyang pag-asa at pagtitiwala na may gagawin ang kanyang anak para sa ikabubuti ng bagong kasal na naubusan ng alak. Dala ni Jesus, hindi lamang ang alak para sandaang iyon, kundi ang alak ng panahong mesayaniko na pinakahihintay at pinananabikan ng lahat. Kung sa pagkakataong ito'y pinagbigyan ni Jesus ang hiling ng kanyang ina, nang dumating ang kanyang oras sa lubos, ang biyaya ng kanyang kaligtasan. Kaya't kung mukhang naantala ang tugon sa ating mga kahilingan, o mukhang may ibang kalooban ang Diyos kaysa ating inaasahan, inaakay tayo ng mahal na ina na huwag mawawalan ng tiwala sa kanyang anak na nagmamalasakit para sa ating kabutihan at hindi kailanman mambibigo. Kung paanong nananalig ang kanyang mga alagad matapos masaksihan ang kababalaghang ito, naway lumalim din ang ating pananalig kay Jesus, gaya ng ipinakita ng ating inang si Maria. Ikalawa, itinuturo ng ating mahal na Birheng Maria na sa pagtugon sa mga pangangailangan sa ating paligid, kailangang buksan natin ang ating mga sarili sa tulong ng ibang tao at ng mga mas malaking komunidad. Para mabigkas ni Maria kay Jesus na naubusan sila ng alak, kinailangan niyang maging sensitibo at mulat sa mga pangangailangan ng handaan, kasama ng mga kababaihan na tumutulong sa kusina. Hinimok niya rin ang mga lingkod na sumunod sa mga bilin ni Jesus. Ang mga lingkod naman ay tumulong punuin ng tubig ang 6 na tapayan, humigit kumulang 180 galon kung susumahin. Sumalok din sila dito upang dalhin sa namamahala sa handaan, na siya namang pumuna sa kalidad ng masarap na alak na pagsasaluhan at ikagagalak ng lahat. Kaya naman, tinuturuan din tayo ng ating mahal na ina, hindi lamang na magdasal at humiling sa kanyang anak, tinuturuan niya rin tayong kumilos at magtulungan upang punuan ang mga pangangailangan ng ating kapwa. Ito ay siguradong tanda ng biyaya ng Diyos
na kumikilos sa bawat isa sa atin. Kung tatawagin natin siyang ina, siguraduhin nating kaya nating itrato mga kapatid ang iba pa niyang mga anak. Hindi lamang natin siya ina, tayo rin ay kanyang mga anak. Kailangang maging kahawig natin siya sa pagiging instrumento ng pag-asa. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, tangan sa puso ang panalangin at hinaing ng ating mga kapatid na may sakit. Magpatulong tayo sa mahal na Birhen ng Lourdes, na ilapit tayo sa Diyos ng buhay, na huwag manghinawa sa pananalig at pagtitiwala, at magtulungan upang maging mukha ng pag-asa sa kapwa. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Amen.